1 hour later. So ngayon mga kabady, bali po sa pangalawang pagkakataon ay nandito po tayo sa Barangay Malibayo at patungo po tayo ngayon dito sa Sitio Mormor. At bago po tayo makarating sa Sitio Mormor ay ito po yung ating dadaan ng patuloy na kalsada. Tapos dito pa lang po ay matatanaw na po ninyo yung napakagandang view na yan. Bali po yung kabilang part pong yan ay part po yan ng Haligi Silangan. Yung pong naglalakay ng mga tower na yan, yan po ay part po ng Haligi Silangan. At nandun po sa kabilang yun ang Mount Banoy at Mount View Park. Ito po yung daan papunta po sa Sitio Mormor. Nung nakaraang vlog ko ay dito kami nagpahinga, dito sa pinaka kubo. Bali ito po yung sa kalagatian po ng papunta sa Sitio Mormor. Ito po yung pahingahan dito ng mga residente. Kung halimbawa ay akit po dito sa kanilang sitio o kaya po ay umuulan, dito po sila namamahinga. Yan kumbaga pinaka waiting shed lang nila o pahingahan lang talaga yan. Tapos may solar light dito pagkagabi. Kasi dito ay may mga naninirahan pa rin po dito sa taas na ito. Ang siguro tansya ko po dito, nung dumaan ako dito, mga 10 pang bahay. Tapos ito yung yung view na makikita dito. Yan Pagmasdan nyo mga kabady, napakaganda ng view na makikita dito. Yung part na yan ay Shell Refinery. Tapos doon sa part na yan ay Mabini, Batangas, Baon, Batangas, Santa Rita, Wawa, Batangas, Kalumpang River, Bundok ng Cuenca, tanaw din po dito. Tapos lahat pong part dito ng Batangas City, Batangas tanaw po dito. Rosario, Batangas dito po sa part na to. Tapos Rosario, Taysan. Dito naman po sa part na to ay Haligi Silangan, Santo Niño. Tapos doon naman sa dulong yon Mount Banoy, Barangay Talumpok. At itong bayan pong natatanaw ninyo ito sa ibabang ito po ay Barangay Malibayo. At napakaganda po talaga ng makikita dito. Sobrang ganda ng view kasi wala masyadong pag. Kasi nung unang punta ko po dito, napakadaming pag kaya hindi po makita yung magandang view dito. Yan. Ito yung sinasabi kong napakagandang view dito pag nakarating po kayo dito sa taas ng Sitio Mormor. Magandang umaga po sa mga taga Barangay Malibayo at saka po sa mga taga Sitio Mormor. Shout out po. Shout out. Ito po yung gusto ko kaya napunta ko dito. Yung view po na makikita dito talaga ay panalong panalo naman po talaga kayo. At ngayon mga kabady, nandito na po tayo sa tuktok po ng Sitio Mormor. Bali po nasa kalahati po nito, ito pong Barangay Ilihan. Yung natatanaw po ninyong yan ay Isla Verde. At ito po ay Batangas Bay. At bago po kayo makarating dito sa tinatawag pong talim ay dadaan muna po kayo ng Sitio Mormor. At ito po yung daan papunta po dito sa banal na bundok. Medyo gubat na nga lang po yung daan. At ito po ang kasama natin, si Kuya Obet. Siya po ay residente po dito sa Sitio Mormor. Siya po yung nagsilbing tour guide po natin para po tayo makarating dito sa banal na bundok. Dito po sa grotto. Napakasukal nga lang po talaga ng daan bago po makarating dito. Bali, tinatabas-tabasan po ni Kuya Obet yung daan para makadaan po kami ng maayos. Napakasukal talaga mga kabady ng daan dito. Pagmasan nyo mga kabady, daan papunta dito sa banal na bundok. Talaga namang
Hindi biro yung daan papunta dito. Napakasukal talaga. Ganda dito. Ganda. Wala nga. Saan kaya? Sa dulong yan? Gusto dito eh. So, Sa dapi na yan. Oh. Sukal talaga. kasi babang niya. Dito tayo. Yeah. Lahat ng butas dito. Kaya pa, Kuya Bert. Grabe ang sukal mga kabady oh. Kung kayo po pupunta dito sa Banal na Bundok ay talagang napakahirap po talaga ng daan. Napakataas na, napakasukal pa ng dadaanan nyo. Kumbaga bahala na yung lakad namin kung saan kami mapat pa dito. Bali po sa isang oras po namin sa paghahanap po dito sa sinasabi pong abandonadong pasyalan po dito sa Banal na Bundok. Bali nakakasakop po dito ay Barangay Ilihan. Bali dito po kami nagmula sa Barangay Malibayaw tapos umakyat po ako dito na Sitio Mormor. Bali ang naging tour guide po natin ay si Kuya Obed at siya po ay residente ng Sitio Mormor. At ang pagpunta po dito talaga ay hindi po talaga biro at napakasukal po talaga ng lugar. At ito po yung yung abandonadong pasyalan. Dito pa lang po ay makikita na po ninyo yung lumang cross. At mapapansin po ninyo napakasukal naman po talaga ng lugar. Yan oh. Papasukin natin ito. Abandonadong pasyalan. Ito daw po noon ay sikat na pasyalan. Kasi katagalan na nga po ay naluma na at hindi na napupuntahan ng marami kasi napakagubat na po talaga. At ito po yung dambana ni Jesucristo. Halos natatabunan na po siya ng makapal na gubat. At medyo nasira na po yung kanyang rebulto. Sa katagalan na po ng panahon ay nagkaganyan na. At dito pala po ay may mga upuan ng mga pumupunta dito. Kumbaga siguro ito ay parang pinaka chapel dahil ito ay may mga step dito. Tapos ito yung pinaka upuan. Ano Kuya Obet? Chapel tao na? Doon na, nandito sa lapang chapel. Ah, May chapel doon. kumbaga parang pinakaunang chapel ito. Tapos may chapel pa din daw po doon sa kabila. Pupuntahan po natin. Ito yung kabuuan ng Banal na Bundok. At ito po yung request ninyo mga taga Barangay Ilihan. Nandito na po ako ngayon. At shoutout po sa inyo mga taga Barangay Ilihan. Binabati ko po kayo. At sa mga taga Barangay Malibayo, shoutout po sa inyo. Narating ko na po itong abandonadong pasyalan pong ito. Ito yung view dito mga kabady. Nakarating po dito sa ibabaw ng Banal na Bundok. Kasi napakataas po ng lugar na ito kaya tanaw po lahat dito. Tayo po ay dediretso na dito sa pupuntahan po natin sa pinaka chapel. At bago po tayo makarating doon ay tatabasan pa rin po yung daanan kasi napakagubat po talaga. Diyan si Kuya Obet po yung ating kasama dito. Grabe, sukal. Malayo pa kuya yung chapel? Labak-labak na rin yan. Dito pala sa parting Labak, nandito yung chapel. Pinaghahatian po ito ng Barangay Malibayo at saka ng Barangay Ilihan. Kung tawagin ay Talim. Ito na mga kabady yung pinakasimbahan po dito sa Banal na Bundok. Kaso ganito na po ang sitwasyon niya ngayon kasi napakatagal na pong panahon ng chapel na ito kaya nagkaganito na. Okay. Halos nakain na po siya ng gubat mga kabady. Pasukin natin. Oh grabe. Ito pala yung pinaka chapel dito ng Banal na Bundok. Ito yung mga niya, haligi. Kaso
yung ibang debris mga kabady ay bumagsak na oh. Sa katagalan na ng panahon ay unti-unti na nasira ito at wala na masyadong pumupunta. Bale, kami lang yung ulit yung nakapunta dito. At ito yung ano, pinaka ano niya, yung Altar. ha? Yung pinakaunahan sa altar. Ito yung pinaka-altar ng Banal na Bundok noon. Simbahan. Kaso nasira na talaga oh. Pati yung mga rebulto ay nasira na. Rebulto. Sa katagalan na ng panahon mga kabady, nagkaganyan na itong ano, sikat na pasyalan noon. Kasi dito maraming umakyat dito noon kapag mahal na araw. Pero ngayon po ay unti-unti nang nasira itong magandang pasyalang ito. Saan tayo dyan, Kuya Bait? Ah. At ito mga kabady yung trika ng kandila pag mga napunta noon dito sa Banal na Bundok. Tapos itong haligi sa katagalan na ay unti-unti na ring nasira. At yung pasyalan ay unti-unti nang kinain ng gubat. At pupuntahan natin dito. Sayang itong pasyalang ito mga kabady, sana ito ay i-develop muli. Kasi ito daw po noon ay sikat na pasyalan dito sa Barangay Ilihan. At ito yung pinaka-welcome ng Banal na Bundok. Papakita ko sa inyo mga kabady. Ito. Yan. Ito yung entrada ng Banal na Bundok. Tapos dito may cross dito. Ito mga kabady. Yan. Punta tayo dito kay Kuya Obet. Dito daw ay may mga istasyon pa ng cross, kaya pupuntahan natin ito. At nandito po sa part pong ito yung Mahal na Birhen. Bale, tinatabas po ni Kuya Obet para may pakita po namin sa inyo yung imahe dito. Ang gubat na ano. Ito mga kabady, halos ano, kumbaga itong pasyalang ito abandonado na, kumbaga kinain na siya ng gubat, kaya ganito na. Halos isang oras kami pumunta dito ay puro kami tabas yung dinaanan namin kasi napakasukal na po talaga. At hindi po biro, kung kayo pupunta po dito ay napakasukal po talaga ng dadaanan ninyo. Kaya lang po talaga ako nagpipilit pumunta po sa mga ganito. Ito po talaga yung gusto kong vlog kasi gusto ko po talaga makadiskubre ng mga lugar po dito sa Batangas City. Kumbaga yung mga tinatagong lugar, yun ang gusto kong maunang puntahan dito sa Batangas City bago po ako pumunta ng ibang lugar. At ito yung ano, imahe ng Mahal na Birhen. Yan. Halos buo pa yung imahe ng Mahal na Birhen, no? Halos buo pa, ano Kuya Obet? Kumbaga yun ang pinaka-arko niya ng Mahal na Birhen. At siyempre yung view dito ay panalong panalo pa rin yung makikita oh. Pag po kayo nakarating dito, yan po ang bubungad sa inyo. Kahit medyo mahirap pong puntahan ay sulit po talaga yung view na makikita po ninyo dito. At ito po yung kabuuan po ng rebulto po ni Mama Mary dito po sa Banal na Bundok. Bali po yung kanyang imahe ay halos buong buo pa. Kaya kung kayo po yung mapapapunta po dito ay ito po yung hawa na, kasi napuntahan na po namin ni Kuya Obet. Halos isang oras po namin hinanap ito dito sa gubat. Kasi yung dinadaanan po dito ay sobrang sukal na po talaga. At hindi po biro talaga yung pagpunta dito. At syempre yan ang view na matatanaw dito. Be, kaya pa ako eh. Yan oh. Sobrang ganda ng view oh. Hindi natin matatanaw mga kabady itong kabilang part kasi
tabon ito ng masukal na parte ng gubat. Kaya ito lang part na to ang